Magandang araw mga boss. Nagkaroon ulit tayo ng oras para makapag-vlog ulit. Kaya dito kayo dun sa mga ibon na late kong nasalpakan na panglaban sa 120 days. Pwede rin nating ilabas. Tapos yung mga ibon natin na bagong gawa ng pang south. Yung mga inakay ko mga boss. Yung gagamitin natin sa 2024. Ito Vandenbroek tapos cracked dito, nakabanded siya ng south. Ito yung inakay natin. Pagpili ko ng mga inakay, pinipili ko na sa inakay pa lang dapat malalaking buto tulad nito. Malaki buto kahit bangkahin, basta malaki yung buto. Mas gusto ko din yung bangkahin pag malayo ang karera, mas maganda yung bangkahin din. Kasi yung mga dumudulo kong ibon, karamihan bangkahin. Hindi sila gaano upper body, pero malalaki mga buto. So bago kayo mag-akyat ng inakay, dapat paliguan nyo. Ito napaliguan ko na ng malatayon, kaya wala silang kakuto-kuto. Tapos bago kayo inakyat, nabaksinan po ito. Kasi number 1 na protection ng ibon natin, vaccine. Lalo't ngayon tag-init. Yung mga iba nagkakakangker yung ibon. Ang tuturo ko po sa inyo yung paano ma-monitor yung ibon para hindi magkakangker. Ginagawa ko sa ibon tuwing ikalawang linggo, nagpapatak ako ng canker out, yung gawang LDI. Yun kasi yung mabisa sa akin. Subukan ko na rin yung iwas din sa going lights. Yung off color natin, anak ng champion to ng North and South. Tapos yung 3 years kong muwi, ito yung anak niya. CPFC 120 days. Ang nanay nito Black Merway, yung ibon possible hen. Yung mga buto nila 1 piece, dapat malapad. Ito naman yung anak ng super set winner natin. Cross naman sa anak ni Gohan. Inbreed to, inbreed. Yung gagamitin natin na pang 120 days, sana makahabol pa. Ginagawa ko dito, ibababad ko ng 2 weeks sa landing board, tapos isasanay ko sa stick. Pag nasanay ko na sa stick doon, pakakawalan ko na lang. Pero bago ko pakawalan yung ibon, binabasa ko muna yung katawan niya. Yung mga pakpak nila dito, binabasa ko para hindi siya lalayo agad. Takot silang lumipat agad-agad. Kasi pag pumitik yung ibon, mahirap na yan pigilan pag pumipitik na. Ito naman anak ng Vandenbroek tapos cracked dito. Kapatid ni bulldozer sa tatay. So yung mga buto niya. So panglaban. Malalaki yung mga buto nila kasi yung gusto kong breeder talaga yung malalaki yung buto. Pag malit kasi yung buto, pag medyo hindi maganda yung panahon, hard race. Halos na-experience ko na kasi ilang ibon ko na hindi talaga tatagal sa liparan pag hindi maganda yung pundasyon ng ibon sa katawan. Ito po sila mga boss, mga pang natin 120 days. Kusa silang umakyat dyan para matuto, kusa silang mag-viewing. Ito pag malakas na to, aakyat na. Ito yung ibon natin. Bago ko nag-aakyat ng inakay, dapat sigurado healthy yung inakay. Dapat ganito yung mga itsura. Kapag nagkasipon na yung inakay sa akin, hindi ko na inaakyat. Ginagamot ko pa hanggat kaya, pero pag tumagal yung sipon niya, wala na. Number 1 kasi dapat malakas yung baga ng inakay natin. Ito, kapatid sila ng champion ng Batanes, tapos yung champion ko ng Santa Ana, yung dalawa lang kami nag-clock, tapos multiple polling winner tong dalawang to. Tapos si bulldozer yung champion ko. Ito yung patanawan ko, medyo bago yung yero natin. Dito sila. Naiilang yung ibon ko dito. Ganito. Ito lang yung pagsanay ko mga boss. Labas-pasok sila dyan. hanggang matuto yung ibon. Tapos i-sticking ko.
Tomato 2 weeks na tuturuan, tapos pakakawalan na. So yung ibon natin mga boss, healthy. Ito yung maunang batch ko ng 120 days mga boss. Training nito May 20, first training na nila. Ito yung mga ibon natin. Medyo palugon na rin sila. Sana hindi sila mabutan ng lugon sa pakpak. Pagkatapos ng May 20 dapat kondisyon na itong mga to. Sinasabayan ko na lang ng flashing. Ito yung mga ibon natin. Itong mga to testing lang, pero mga magulang nito mga nag-champion ko na rin. Tapos mga producer, mga magulang. So sana hindi sila tamaan ng sakit. Itong mga to nabaksinan ko na ng 2 beses. Isang beses sa 4-in-1, tapos isang beses sa Clone 30. Iba pa rin yung nakabaksin. Itong mga to hindi sila tinamaan ng sakit. Yung mga iba lang dito may bulutong na konti. Yes, kung na naman yun na sakit. Hindi naman siya gaano nakaka-apekto sa ibon. Basta hindi bulutong sa gilagid, sa loob, sa labas yung bulutong nila. Tomato tuwing ganitong oras ko sila pinapakawalan, hapon. Tanghali hanggang hapon. Hindi ako nagpapakawalan ng umaga kasi maraming club na nagte-training, baka mahatak. Itong ibon natin, mga bulleye. So, kung mapapansin nyo, halos magkakamuka kasi isang lahi itong mga to. Lagi nyong tingnan nyo mga ngala-ngala ng ibon nyo pag may canker. Kasi itong panahon natin tag-init. Kaya madali damaan ng canker, tapos going lights yung mga ibon natin. Yung gagawin nyo lang, monitor. Canker, pero pag wala namang ganyung sintomas ng ganun, pwedeng 2 beses lang sa isang linggo. Itong mga to makikinis kasi piling-pili na rin itong mga to na ibinread ko. Pinili ko na yung breeder na gusto ko. Kasi isang tip ko sa inyo mga boss, huwag kayong mag-breed ng ibon na hindi nyo gusto. Kasi hindi nyo rin tututukan yun. Kahit anong ipakita yung performance, mababaliwala lang sa inyo yung performance nila. Ito yung mga look ko. Wala lang laman. Kasi nakaluding na yung mga ibon natin. Nasa first lot na sila. Friday kasi ngayon. Ay, Sabado ngayon. Friday kahapon. Kaya sampahan na namin. Itong mga nandito yung mga ibang club. Ito pang final din to mga to. Sasampa ko mamaya. Itong Red Devil, Chikwa ko. Contender siya sa off color. Contender din sa Old Bird. Ito yung mga nandito na sa akin. Itong mga to lilipad ng norte. Pero yung mga pang south na iluding ko na. Yan mga yan, mga contender ko mga to. Si Orange, nag number 3 kanina yan sa pooling. Yung mga nandito, yung mga nakaparis lang dun sa mga panglaban ko. Ito naman si Bulldozer, pang final din. Nakasilat siya kanina nga. Nanalo din siya ng kwan. Nakakot niya din yung pooling. Tinuruan ko na rin siyang pumasok dito sa bago kong super trap. Si Red Devil, bagong tabas yung pakpak niya, kaya bagong sibol yan. Inahanda ako sa pag bumalik na yung karera ng PF pang south. To si Kwan, Red Devil. Hindi ko siya sinabay dun sa mga ibon kong naka-entry ngayon sa Alpha. Kasi medyo panisnis yung pakpak niya. Ang ginagawa ko, tinatimingan ko na lang. Ang polygrow ng pakpak mga boss, 2 months para mabuo. Kung gusto nyo talagang buong-buo yung ibon, 2 months. Huwag nyong pupurgahin pag binunutan yung ibon. Kasi magsisilaglagan yun mga boss. Yung ibon ko to, maskulado to na ibon. Kaya tinawag kong Bulldozer, grabe ang laki dito. Bandimbrook ang tatay. Nakaparis siya kay Kwan, Volta, Crack 52. May anak na sila, pinayaya ko. Ito yung pagbreed ko, healthy. Yung mga tayo nila, hindi ako kumukudkod sa ganitong mga araw. Sa Lunes lang ako kumukudkod. Kasi sinasanay ko yung ibon para masala. Yung alam nila yung mag-recover sa amoy.
Ito yung mga bago natin, talagang makinisit talaga sila. Paparondahin ko yung mga pang 120 days natin mga boss. Itong oras dapat mainit. Magic stick. Labas na. Yun, tumuldok na. Itong mga to, lamang na rin sila kumpara dun sa mga binuviewing ko pa lang na 120 days. Kaya yung mga dun, baka i-stacking ko na lang, gagawin ko na lang breeder. Kasi malaking bagay kapag araw yung kalaban mo, iba pa rin yung medyo matanda yung ibon. Sumibat na sila. May ginawa tayo sa pakpak nila kaya hindi sila tatagal umikot. Watak pa. Yan yung mga 120 days natin. Mag-groupings na. Ayan, dapat malakas yung ibon nyo. Sanay sa init. Hindi talaga ako nagpapakawala ng umaga, hapon at tanghali lang. Kasi sanay nyo yung ibon na pag dadapo yung ibon, dapat nasa harap kayo ng kulungan para hindi maninibago pag magklaklak kayo. Ganyan na sila nagro-grouping na. Pag ganyan na yung ikot ng young bird ninyo, hindi na kayo gaanong kabado. Pero pag watak-watak pa yan, ang hirap magturo pag watak-watak. Pwede kayong mapitikan. Yan, nag-groupings na sila. Yan, sinasanay ko sila sa sipol para alam na nila hindi manibago. Yung pala mga pakpak nila, may binunod akong parte dyan kasi baka yun yung parte ng katawan ay pakpak nila na magkakalugon pag araw ng karera. Hindi mo kasi sila pwedeng i-force molting lahat yung pakpak nila kasi hindi na sila magpo-polygrow yung muscle nila. So sayang yung araw. Kahit 20 minutes lang, 30 minutes, okay na yun. Huwag niyong prepare sa inyo mga inakay ninyo na lilipad ng matagal kasi maubos yung katawan nila sa init ng araw ngayon. Hindi basta-basta. Mahirap i-recover yung katawan nila kaya huwag yung pipilitin yung ibon. Kung tumigil na sila, lalong-lalo na itong mga bata, pag tumigil lang lumipad, hayaan nyo na. Kasi pag pinuwersa nyo na, pwedeng magtampo. Pwede ring dapuan ng sakit pag bumaba yung resistensya, pag overflying ng ibon. Ito na sila mga boss. Itong mga to, hindi naman ako nauna nagsalpak Bali, pagka-release ng ring, 5 days na yung ibon ko kaya nasalpakan ko agad. Kaya kung gusto mo talagang lumaro ng timing, yung may araw ng karera, yung may date na pagtitraining, dapat nakapiprasyon yung breeder. Kasi tulad dito mga to, magaganda yung nagawa ko, kaso nga lang kakapusin na sa araw. Yan sila dumadapo. Yan yung isa. Ang gagawin ko dyan, palalandiin ko sila dito sa harap. Padadapuin na natin sila. Sanay ko sila sa stick para madali. Kana sila mga boss. I-sticking ko sila para matuto. Pag dapat kayo masunod, hindi sila. Kasi pag sila masusunod, wala na. Paano pag dikdikan yung laban? Trappings lang kayo magkakatalo ng ibon. Trappings lang kayo magkakatalo ng kalaro ninyo. Kaya dapat tutukan nyo yung ibon. Pag ganitong edad, dapat matuto. Ganun lang. Tiyaga kahit mainit.
Kung gusto mo manalo, tiisin mo. Tsagain mo. Walang shortcut sa pag-iibon. Pinagsisipagan yan. Dapat hindi sila naiilang sa stick. Iba pa rin yung sana yung ibon. Mas hindi sana yung ibon, wala. Ito isa oh. Yun na.